Kalderetang pork ribs naman tayo ngayon, Gar. Ano pang hinihintay? Di tikman na. Sana all kakain na lang. Another day, another morning. Ngayon nga pala ay tapos na ako sa aking trabaho. Kaya naman bago nga ako umuwi, ay naisipan ko nga magdaan muna rito sa may palengke ng Balagtas para nga makabili ng aming uulamin. Pagdating ko pa nga lang dito ay nakakita na agad ako ng ribs kaya nagbili na agad ako ng 1 kilo na gagamitin ko. Fast forward na nga, nung nakauwi na nga ako ay agad-agad ko itong nilinis. Sa paglilinis nga pala nito ay katulad lang din ng mga parati kong ginagawa hanggang sa luminaw lang ang tubig. Pagtapos ko nga palinisan ay imamarinate ko muna ito sa toyo at pamintang durog. Hindi ko alam kung parehas tayo ng style ng pagluluto ng kaldereta, pero ito ang sarili kong style. Magkakaiba nga tayo ng panlasa. Siyempre magkakaiba rin tayo ng style ng pagluluto. Kung meron kang oras, baka pwede naman i-comment mo kung paano ka magluto ng sarili mong style ng kaldereta mo. Sa pagkasangkot nga rito ng baboy, hindi ako gumagamit ng mantika. Ang ginagamit ko nga pala rito ay margarine. Pag natunaw na nga pala yung margarine, sabay ko na mailalagay ang bawang at sibuyas. Haluin ko lang ito ng maigi hanggang sa maluto ng maayos. Pag medyo luto na nga yung bawang at sibuyas, ilalagay ko naman itong kamatis. Katulad ko rin ba kayo guys na naglalagay ng kamatis kapag niluto ng kaldereta? Kapag malambot na nga yung kamatis ay maglalagay pa ako ng tomato paste. Hindi ko alam kung parehas nga ba tayo ng style ng pagluluto ng kaldereta. Pero ako, ito ang sarili kong style ng pagluluto. Ito yung mas gamay ko at ito yung mas gustong gusto ko. Pag nasangkot ko na nga ng maayos, ilalagay ko naman ng baboy na nakamarinate na. Dito nga ihahayaan ko muna ito kumulo ng konti. At kapag medyo malapot-lapot na, ilalagay ko naman itong ating oyster sauce. Uulitin ko lang mga boss. Ito ang sarili kong style ng pagluluto ng kaldereta. Nung nag-combine na nga lahat, nilagay ko na itong pangalawang gata. Ito nga, ihahayaan ko na siyang kumulong hanggang sa lumambot na ang ating baboy. Nung kumukulo na nga ito, ay naglagay na rin ako ng pork cube tsaka ng ibang pampalasa. Dito nga ay halu-haluin ko muna hanggang matunaw ang ating nor cube. Medyo komplikado nga ako magluto nito pero ito ang sarili kong paraan. Nung lumambot na nga ang baboy, sabay na ako naglagay ng peanut para sa pagpapalapot ng sabaw. Nung natunaw na nga yung peanut, ay nilagay ko na rin yung patatas at carrots. Dito nga pala ay mas maganda kung piniprito nyo ang carrots at patatas. Pero ako hindi ko na pinirito kasi pang ulam lang din naman, hindi naman ito mai-stack. Dito nga ay naglagay na ako ng bell pepper. Ano ba namang ginawa ng tagahiwa ko? Ginawang pang-igado. Nung nakuha ko na nga yung gusto kong sarsa, ito na yun, nilagay ko yung pang-finals ang ating gata. Napakasarap ng kaldereta kapag mayroong gata, sa totoo lang. Basta nahulog ko na yung gata, ito na yung finals. Hayaan ko na lang ito magmantika ng konti. Pero hindi ako magpapawala ng sarsa para mas creamy at mas masarap. Siyempre, ito pang cheese, ilalagay na rin natin. Ito nga ang sarili kong pamamaraan ng pagluto ko ng kaldereta. Sinisigurado ko rito na sarsa pa lang, ulam na. Kung nagustuhan mo nga itong video na to, baka naman isang like and share naman dyan. Ngayon nga ito na ang pinakamalupit sa lahat, ang TK Mantine. Sana all kakain na lang. Okay guys, bye-bye!